So sa una, branch lang din siya niya. Ang pirmi na mo ma-encounter ana is kana pag magpa-close na mo sa inyong branch, then moingon mo sa amo ana, wala may transaction din ma'am, so wala may nagpa-photo of receipts, wala may libro and all, kay moingon mo na, ano lang siya, booking office, ana. So kato siya, gibuhat ni BIR is gilahi jud niya ang branch ng facility para ma-classify jud ang asa ang mga naay transaction sa walay transaction para dili po siya burden sa inyong part na magsige hatag o proof na wala may transaction ani na branch. So next. So ang primary registration, individuals engaged in business or practice of profession and juridical entities unless otherwise exempted shall apply for TIN, secure COR DPP, get notice to issue invoices, register books of accounts and other accounting records, and attend the taxpayers initial briefing. So kani, medyo kabalo naman mali no, kaya registered naman tao, almost tanan diri. So kani siya, for the information of everybody, starting October 14, 2024, through the memo issued by our Revenue District Officer Mary Ann B. Cervantes, 100% na po ang full implementation nato sa ORUS. So, tanan frontline services na gina-offer ni BIR, the primary and secondary registration, can be applied through ORUS na or the online registration and update system. Later, mag-send na lang ko sa inyo mga katong step-by-step juga ni sa ORUS sa tanan frontline services na mo din. Kamu na lang bahala mag-reproduce if ever need niyo. So, next. So, take note that taxpayers who registered their business online can generate, receive, and print their electronic COR after online payment of 30. So, kani siya, pag once nag-register mo sa ORUS, ang COR at ATP, dito na po siya ma-generate. Then, online registrants are required to comply with invoicing requirements by using BIR printed invoice or apply for an authority to print invoices. So, upon registration sa ORUS, question dito na, what would you like? Mag-BPR ba mo or mag-authority to print? So, kung BPI mo, itong BIR printed receipts, available na siya sa atuang office sa among district. Tapos, mapalit ninyo siya upon generation sa inyong COR, balik mo sa office, then pwede mo magpalit. Pero, ang BIR printed receipts, BIR ang nakabutang sa resibo. And only one booklet lang ang allowed paliton per taxpayer. So, mura lang siya, temporary lang yun siya habang wala pa may ATP. So, pwede siya magamit sa kung sabi tawagan ni. Pero, di siya pwede sa tanan. Mamakalan siya sa mga new registrants lang po. Pero, kung kanang inyong transaction kay dili pirmi, so pwede siya magamit sa inyong first year of operations, then next year, require na dyan mo mag-ATP, regardless wala pa nahurot tong BIR na printed receipts. So mag-ATP naman through ORUS gihapon. Then next, registration requirements. So muna siya ang mga checklist of documentary requirements for self-employed and professionals, mixed income earners. So kani siya, sa manual natin na registration, module siya ng mga requirements. BIR Form 1901, any valid government issued ID bearing your name, address, and birthday. Then, in the case of parang professionals practicing their profession, kailangan o PRC ID ninyo na and any other government ID showing your business address. Then next, katong, as I mentioned earlier, katong either BPR or mag-ATP mo. So, nasa inyo hang option kung mag-ATP ba mo tayo na pan-registration or magpalit lang sa. Then next, kaning payment, since online naman, kung unsay available na payment channel dito, tara po ninyo bayaran ang 30 pesos. Tapos, so since online naman pa, pwede siya wala na SPA na i-attach good kay online naman tas na may question dito na are you transacting through a representative? Kung yes ka kana i-require ka niya mag-upload yung SPA, pero kung mag-no ka so diretso na siya. Pwede lang po. Kaya kung mag-yes mo, pangayon pa niya ang details nimo, ang tingin mo, yung mag-error, okay, dili din mauwan.
Tapos same, if naamoy trade name, kailangan dyan ang BPI certification. Kay if ever ang inyong i-attach dito na sample sa inyong resibo kay na trade name, then wala kang nag-attach yung BPI certification. So ang tendency na ma-reject or ma-deny ang inyong application. Tapos, usually, parang sarang kayo yung mga foreign nationals na register. Then, galing franchise documents, applicable lang siya ato mga jeep, tricycle, sa ba? Ang grab taxi, ang grab car, kay DTI, raman na yung ginawa. Then next, kani siya, para siya sa mga job order nato na personnel na under sa mga city government or government agencies. Then kani, kung single proprietor, usually na yung mga uban registered sa PMBE, no? Kailangan niyo i-attach po itong certification niyo from BPI na PMBE registered entity kay para matanggal na mo itong mga taxes na di applicable sa inyong registration. Pwede. Sige na. Thank you po. Sige, so next is the registration for registration requirements for corporations, partnerships, co-ops, and associations, either taxable or non-taxable. So next slide mo. So kani siya. So ang 1901 is for individual, ang 1903 is for non-individuals. So pag SEC registered mo, kailangan ninyo i-submit ang inyong SEC. So pag co-op mo, katong CBA certification, then katong housing, HLURB, then katong kung sa DOLE, kanapod siya. So kana silang na-fall sa ato non-individuals. Next po. Then itong articles. Pero, kani magod siya na requirements is katong sa manual registration. Do karon sa OROS, required ko gyapon siya i-attach. Do ang tendency kay mag-lock na siya kay baga baya kayo ang articles, no? So ang among gina-require na lang is katong important itong front page jud para makita namin yung registered name kung tama ba gyud. Ang katong inyong articles kay para makita jud na mo ang inyong registered principal address. Kay basig lahi inyong ibutang, lahi po yung principal address, so magka-penalty na po na siya if ever yun na ma-approve. So next po na. So same gihapon, BIR printed receipts or ATP, so pili lang mo na. Pero dili po siya pwede sabay mga, like may po magpalit ni ma'am, then nagpa-ATP na dayon mo ugma. Dili siya pwede. O kasi dapat ang BPI kailangan dyan niya siya gamiton. Oh, not necessarily huluton man, pero ang happy na siya horot ka. Pwede naman magpa-ATP na. Kung muna ang ginabuhat sa uban, gamitan lang sa dyan nila, masking half lang kay, di ba, 50 na siya ka-sheets ang isa ka booklet. Pag half na, pa-ATP na rin sila kay dugay ba yung printing code. Sige po, next na. So, same yapon, bayad yapon ka. Sa oras na to, ang 30 pesos, kay depende siya sa payment channel. Kung Gcash yung gamiton, 50 pesos yung ginakuha. Pero other banks like Landbank or PayMaya, 30 lang ang ihang ginadela. Then next, so same gihapon, pero kani, pag corporation, kailangan dyan na board resolution or secretary certificate kay mga yun si Oros. Regardless kung may mo na ano mo ka ng incorporator or member, mga yun siya. Then details na to, nag-process, PIN, Tapos same gihapon, sa 1901 na to na registration. Tapos kung joint venture, katurang ang memorandum sa inyong agreement. Same gihapon kung namin BNB certification, ipang-attach lang itong mga permits ninyo para makita na mo kung sa mga taxes na tanggalon sa inyong registration. So next is the registration for branch. So I have, sige mo, next na. Kapag explanation ako galing about branch and facility, itong difference nilang duha. So kung gusto mo magpa-register o branch through OROS, ang gamito na ito na account is ang katong head office ninyo na account. So kung kunwari ang inyong head office is nasa Luzon, so kailangan dapat ang email ninyo dito na na-register sa system is muting gamito na email pag mag-create o account sa OROS para mabasa niya. Then create ko sarili password tapos
lagi na mo din mo siya sa oras na imo gawas register a branch or facility. So be careful jud mo kung sa inyo mapili branch or facility kay pag once mamali mag-apply na kung cancellation kay kung wala inyong na-apply is facility din mo yung branch di ay ni dili ba siya pwede i-interchange lang kay lahi ba siya code. So kailangan muagin jud og cancellation process bago mag-register na pud new. Yes, boss. Ay naman nun lang parang sa pinaka-last good mo, yun pa man siya i-submit na ba mo. So kung naka-changes, pwede mo yung ibalik-balik po. Then, pwede po nyo i-save. Yes po. Pwede na ba mo direct? Kung procedure ko sa experience na nung one day kumamaya online ko. Opo. Kaya dili tube siya. Kasulod. Oo. Kailangan mo na sa DIR. Yes ma'am. So dapat i-inform sila mo. Sige po. Later ma'am. Ay. Sige po. Sige. So, muna siya itong katong iyang difference sa duha. So, except for facility, online registrants are required to apply with, So, pag facility, wala ka na, wala receipts, wala books. So, purely lang siya. Kanang mura lang din siya, place lang, ibutangan lang ninyo siya COR, pero wala transaction. So, kung pag may bodega lang yun. And make sure po na inyong sinawagan yung mayor's permit. Kaya nakabutang, di ba naman marang mayor's permit na nakabutang dyan na no sales. Marang na yun na. Kaya usay, mamugod ng problema, good ka na. Labo na pag mag-mapping mo, yun sila na wala pa may transaction din yung mga kay bodega lang yun. Pero pag tanong silang permit, kay retailer of, So, medyo magano siya, di siya pareho niya. Kung may registration sa mga facility, i-record yung BIR na change to branch. So, dapat parehas ang i-declare sa mayor's permit o sa BIR kay para inig mapping, wala problema ma'am. Next po. So, same kaya po, pag non-individual, 1903, pag individual, 1901. Pero usually, ang nag-register facilities, mga corporation lang manoon. Ang mga non-individual, wala kang kayo. Next, so same gihapon for branch lang applicable po ang receipt sa wala labot sa facility. Same gihapon payment. Same, tungin ako sa inyo sa non-individual, hindi siya mag-require of board resolution or secretary certificate na naka-indicate din yung name na naka-attach wala ninyo ang ID. Sa individual, pwede naman mo mag-no para di na siya mangayog SPA. For branches, same dia po, DTI, SECCERT, tapos Articles of Incorporation, Franchise Documents, Franchise Agreement, kung applicable sa inyo ha. The next, for joint venture, BMBE, and katong sa PENZA. So, kani siya sa team application, kung gusto mo mag-hire o employees, pero dapat, make sure, ang inyong registration is na withholding compensation. Okay, dili man musugot si Oros na mag-create kag employer's link kung wala withholding compensation ang inyong COR. So, dapat, kung gusto mo mag-hire, magpa-add sa withholding compensation before mo mag-avail aning sa Oros na to. Ang purpose aning employee team application is si employer ang mo generate og team sa iyang mga empleyado para automatic siya mo tag as employee under sa imuha. Tapos, pag-ingon ani, mag-send mo ng link si employer padung kay employee niya. Pag once na-access na ni employee itong link, so pwede na tuloy-tuloy ko siya mo-generate na ang team. Tapos, next, same kaya po, mag-manual application lang po if ever na ay ma-encounter na error during registration. So, kung kunwari pag-generate mo, ingon siya na able to generate, kailangan natuog ka ng screenshot sa error. Then, i-attach dito sa 1902. Then, provided ang 1902, na pirmahan dyan sa likod, employer. Tapos, original ang mga pirma sa employer. Then, 2 original copies. Tapos, so additional documents if applicable, same lagi hapon. Pag mag-manual tawag registration, muna siya mga attachment. Tapos, if ever po, i-transmittal ninyo, mag-attach po mo either secretary certificate or SPA nga ikaw ang i-assign sa aning na employer na ikaw mag-process sa mga employees team. Tapos, next po, same gihapon.
printed copy of OROS. Sige, okay ro. The next one is the application for registration of books. So, ang books, dili siya under sa primary registration na upon registration, kailangan dyan dahil magpa-register sa books. Kasi sa OROS, si OR, ititira dyan yung isagol ang books, kaya pwede na ninyo siya subsequently apply. So, next book, kani siya 1905 ang requirements for the manual registration of books. Pero karon oros na siya ganan. Ultimo ang loose leaf application sa oros na po siya, ang CAS sa oros na po siya. Mag-send ko later lang katong sa oros na steps. Pero i-attach dyan po ni siya ang mga attachment 1900, 1905, ang mga forms. Ito. Tapos as to books, kani siya ang mag-explain later kung unsang mga klase sa books kay si Sir Joma po. Ang sa mga lang po is sa registration. So kung unsa inyo ang mga basic na books na gamito, i-register niyo siya sa OROS. Daghan man dito na may choices, cash disbursement, general journal, ledger. Tapos next po so kani siya for example ang nagagamit na books kay kana po sila naka-indicate dira, naka-bullet type. Usually, ang sa registration, ang nagadala na books is katong mga tricycle, jeep, Tapos kanimo, ano yung mga kinds of books na to? So, kabulo naman mo ani po sa atong mga books. Tapos, same gihapon, kung gusto mo mag-loose leaf, Tapos, sige po, ma'am. Application mo rin. So, same gyapon sa oros na siya tanan, wala na jud ni manual. Mag-manual lang po siguro mi kung if ever na mo yung mga receipts, good na, dili registered sa system like nato isang liquidation of expenses na form, ang ilang gusto ipabuhat. So, di mo siya available sa oros, kana lang minatay mag-manual lang. So, kani siya, pag once nagpa-register mo sa oros, ang i-generate niya is ingon ani na dagway. So, i-print ninyo, then mo na yung idikit sa inyong books. Okay, if ever na yung mag-mapping, i-scan lang ba na nilang QR code kung tinood ba yun. Kung pila ka books hindi pa register, pila ka number of books, quantity. So, kani. Pero, ang books magod na to is pwede siya ipa-register on or before sa deadline sa imong first quarter na payment. So, kung na-register ka first quarter, so dapat on or before April 25, di ba ang first nimo na payment is the percentage tax nimo, dapat ma-register na nimo siya. Subsequently, pwede ba yung pagkaugma ba ron, Pero si BIR po, hindi siya necessarily na every year mag-register unlike sa CityGov na every year. Opo, ang sa BIR ma'am is, kung kano sa masyapit na mahurot, okay, sa front lang man ni, nagatatak or nagadikit aning QR code. So, kung pila pa naka-years inyong libro bago mahurot, pwede hindi man siya penaltyhan ni BIR as long as up to date inyong recording. Tapos, next po, So, kani siya mahingon ang mga deadlines, paki-screenshot na lang or picture. Tapos, next po, picture mo. So, katong mga reminders, mag-penalty. Kung sa inyong books, magsulat mo daan niya, wala pa na-register, so mag-penalty dyan na siya. So, before dyan mo mag-input sa inyong mga libro, magdikit sa dyan mo QR code na mo. Tapos mga reminders kayo. No, dyan ba ang ginapangita sa mga assessment officers na to, inyong mga books, isa na siya. Pwede rin ninyo ipakatana later kasi po. Tapos, dara preservation. So, pakiala na lang po, picture. So, all books of accounts shall be preserved by the taxpayer for a period of 5 years, reckoned from the day following the deadline in filing a return, or if filed after the deadline from the date of the filing of the return for the taxable year when the last entry was made in the books of accounts. So, Module 3, invoicing requirements. So, dili na itong mga receipts. Next po. So, kana siya. Same po, invoicing requirements.
Ang sa registration, usually, kanilang po dyan si manual bound invoices or si BIR 41906. Kaya kaning mga loose leaf, CAS, CRM, POS machine, pwede lang po siya subsequently apply. So, dili siya, wala siya sa oros ni kaning, abang new registration ha. Sa, lang, kaning 1906. So, kato siya kung mag-avail ng ATP upon registration, i-attach diya po ninyo as documents kato inyong receipt, sample, final sample layout sa inyong resibo from your printing press, then ang 1906. So, make sure na inyong i-attach dito na sample, kay tama po jud. Katong given the details sa baba, pila ka booklets, kay pag once ma-approve namin yung ATP, unya, muingon mo na mali di ay dapat, ali lang di ay na number of books, so i-cancel na po ninyo siya, apply na po balik. Or if ever kuan kaning, gipakan, kunwari na ang kasagaran ko problema ni sa sukad ng oros kay kanang multiple good na entry. So dapat make sure ninyo na ikaisa lang jud mo generate kay what if napaprint na ninyo pag-abot day sa mo kay gipa-cancel day sa inyong booking na. So wala pa jud tay dili pa jud mabalik ang ATP no pag once na cancel na. So ang katong mga receipts na na-print sa cancel na ATP gisingon jud to siya dito siya magamit. So i-double check sa jud kay nago ba yung encounter gipa-cancel sa bookkeeper ang ATP kay mali lagi daw ang number of books. Kunya karon kay nakahatag di siya copy sa printing press. So gi-print ni printing press ang receipts niya. Pila to 20 booklets niya tato niya. Ano pa jud ka ng replicate. Tapos pag-abot sa mo kay pag-check cancel di ay kay gipa-cancel din ni bookkeeper niya. Si printing press wala kabalo. So may tabo mag-isi jud ang receipts. So kana sayang kayo. So, naglibog pa sila kinsay mo tapal ang printing press pa or ang bookkeeper. So, next. So, same gihapon. For subsequent application, kaning si Oros baya kay di ba niya ma-detect kung unsa na ang last na series ninyo. So, kung mag-ATP mo o subsequent application, pagbuhat mo bagong ATP, i-check sa dyan ninyo kung unsa yung last na series. Kay katulad yung ngayon, masayang siya niya. Dili ra ba ma-detect ni Oros kung na yung series last. Dapat tanaw dyan ninyo yung last na ATP. So, same kaya po ng mga attachment. SPA for individual, borders or cert for non-individuals. Then, same kaya po sa loose leaf. Kas, kung gusto mo mag-avail atong computer. Sige pa mga gets mo. So, before mo mag-avail at ay mag-permit to use CRM ka na, dira nga to ang online enrollment sa e-attract o sa e-sales. So, if ever na may mga questions regarding sa e-services ni BIR, pwede naman po mo magtawag sa office kay at least mas tuloy ninyo itong in-charge with gani para tama ang mga details na matag sa inyo. So, next po. So, ana siya. Paki-ano na lang po kung saan ang difference sa e-attract o sa e-sales. Use for printing, and use for reporting. Sige ma'am, next po. Tapos ka na. Lines of business that may qualify for the issuance of permit to use CRM and POS machines. So ka na. Kung under mo na line of business, kung required mo. So, po the next na. Ito. Invoicing requirements for CRPOS machines. Businesses are allowed to immediately make use of their CRPOS machines without prior authorization or permit from the BIR when the model or brand of the machine is among those accredited by the Bureau. So, taxpayer simply needs to register the machine with the Bureau in accordance with duly established registration procedures. Registration may also be performed by the supplier of the machine in behalf of the owner or user taxpayer. Next. Take note na lang po if all business establishments with CRM POS are duly bound to submit a monthly report for each machine. In case of sales to VAT registered customers or buyers that exceed 1,000 or more and the machine is unable to print the information requirements for the VAT invoice, a manual receipt must be issued. So, mo to siya ang ginaingon na dili po mo pwede pag magpa-register na mo mo na ay ma'am, dili lang may mag-manual receipts kay mo diretsyo may kani kay magamit may machine dili mo siya i-allow, dapat mong good na-adyo mo yung manual receipts before mo mag-apply ang mga CAS kay if ever mag-down ang system, dapat na-adyo mo yung
back up katong inyong manual na receipt. Di po pwede siya ma-approve dayon. So, dapat na may manual na receipts. So, kani siya ang sa manual, hindi siya nalagay. Pero same, gihapon ang gina-print ni Oros yung inana gihapon. Pero kaso printed na tanan, ang details sa inyong printing press, kung pila ka resibo niyo ipabuhat. Tapos, ang atong receipts, wala na siya, wala na siya, sabi pa expiration date. So, magamit na siya ito kung gano'n siya mahurot. So, katong mga naka-avail atong, itong i-change ko lang OR to invoice. O kato, basta naamoy katong inventory list na ipa-receive sa amo, pwede na ninyo gamiton pa katong invoice na inyong na-convert until mahurot siya. Wala na itong deadline na December last year. So, until sa mahurot siya, pwede siya magamit. Provided, na-declare siya sa katong inventory na inyong nakasa sa amo, pero kung nag-crash out mo, diba, din yung i-declare, sa na mag-penalty. So, dapat declare din siya, lagi mo itong copy sa inyong inventory. Tapos, at to, Oros registration, kung na may gusto ipa-register, mag-create pala mo account. Kung na may team, required sa dyan mo ba sa office, kailangan pa man i-update ang email. Di ba mo ka-create o di pa update ang email. Pero pag wala pa itin, pwede na diretsyo. Kaya wala man siya, hindi man siya muli sa mga wala pang kay registration. Basta katong mga na-itin or magpa-change mo email, office sa dyan at una before mo mag-create ng account para di siya mag-error. Then, pag maka-create na mo account, make sure every month mo nag-login kasi wala may transaction kay ang tendency mag-error siya pag ka na nag-create mo karon, then after 2 months pa ninyo balikan. Mag-error niya or kunwari makalimag kasi yung password niya. Mag-forgot password ka, mag-send siyang link pero ang error niya kasi siya balik so ang tendency mag-create na mo bagong account niya. Ano ba yan ni Oros karon kay pag once mag-create mo bagong account, katong old din yan na account, wala dyan ma-retrieve dito, mawala dyan siya. Kaya di na ninyo siya ma-open. So, ang among advice na lang, kay since yun wala na-address na issue no ni Oro sa ako, na lang, kung kagari, namin Oro sa account, na namin mga na-generate dito ng QR codes, sa inyong books, sa inyong COR, ipag-save na lang sa gilid ninyo sa inyong mga file sa inyong mga computer. If ever, lagi makalimot ko sa inyong password or mag-change mo bagong account, mawala ang Google siya tanan, so walang mabilin. Then, sa baba, ang Oros na to is, kaning working man siya every day, maski after office, kana lang, iyang issue lang karon is, kung medyo daghan ang nag-login, ang error niya is kanang we cannot log in or unable to generate. Pag ingon ana ang error niya, kanang di mo magpa-register yun niya. Ikapila na ka nag-try, pero ang error mo is unable to generate or contact help desk kana. Ang gyapon mo cater gyapon mi manually provided katong error inyong screenshot. Tapos i-attach mo siya. Katong mga napakita din na requirements manually, ipasa to ninyo sa mga para ma-register mo na mo online. Tapos, isa pa ba? Actually, mas convenient si Oros on sa inyong part as taxpayers kay syempre pwede rin ninyo siya buhagan sa balay. Tapos, ilabi na ka na mga branches inyong i-register na inyong mga head office kay outside Davao. Mas dali siya kay sa Oros, ma-generate na dahil ninyo yung ATP. Alay katong manual registration, si COR lang ang mahatag ang katong inyong ATP dito pag sa mga sa inyong head office so Manila, dito pag yung mga pag dito. Then, sa pa ba ang mga cons approach ni Oros? Kuwan po siya kaning si Oros po na dito ang PIN ID. So, dili na ninyo kailangan mo pa sa office para mag-request yung mga TIN ID ninyo if ever mga walay yung mga ID kasi digital TIN naman karon digital TIN ID ka muna mag-print and mag-laminate. Tapos ang gagawin sa tong ID karon is nara siya QR code so i-scan gihapon. Then ang po ni Oros ang lang niya iyang problema sa karon for the meantime though 3 consecutive weekends na siya under maintenance kay tungod tong ang mga issues and concerns na dili kalagin, gihinaini na siya address ni National Office na yun niya ang mga error, dili ka login, dili ka generate.
Tapos, usay pag mag-generate og COR, pag-abot sa mo, tingalami, multiple ang mga business tax, na VAT, na income, na VAT, na percentage, which is mali, dapat isa lang. So, mo to siya. Ang ako lang advice sa inyo is pag mag-register mo sa OROS, pag may mga questions dito na relating sa inyong mga taxes, basahan dyan ninyo maayo kung unsa kay every answer ninyo dito, i-determine mo ganyan kung unsa inyong mga taxes. So, kung may question dito na mo exceed ba ka og 3 million, pag mo yes ka, automatic siya VAT. Kung munog ka, munan VAT po siya. Pero na question dito na if mo exceed ba ka og 3 million for the next year, mo VAT ba ka? If mo yes ka, mo VAT po siya gihapon. So, kung magnan lang mo, dito lang sagid mo sa micro, kung 0 to 3 million, na lang sa. Tapos, ang uban po, kani, matingala sila pag-generate silang COR, nanggawa sa mga fringe benefits, mga final tax, kahit tungkol itong mga questions na related ato, ipang yes nila. So, dapat basahon din ninyo. Okay, what if na-print na yung COR din? Open case na ba ng mga taxes? Tapos, lisod kayo siya i-justify ba na ma'am, wala pa may ani na mali lang, anak, good ma'am. So, kailangan na pumuha yung mga letter o data fix. So, ang among advice po, if ever na-print na ninyo yung COR niya, tanaw ninyo na murag mali siya, pwede mo visit sa office para mamanual na magtanggal ng mga dili applicable na taxes ninyo. Tapos, as to ATP po, before ninyo i-submit sa inyong mga printing press, i-double check sa dito mga series good sa baba, kayo sa mamali niya, ma-print mo, ito masayang, dili na rin mo mabalik. So, ibalik ninyo sa mo, i-check na mo kung tama ba yung mga series, ana. Pero as to sample of your receipts, si printing press na po ang kabaluan na. So, if ever, pag ang i-print nila kay mali na sample, so dili na liable si BIR kay si ato ang mga BIR printed, accredited printing press, kabulong na sila sa bago na format. So, pag mingon sila, ay, kanang nakalimot mo yan na. So, ilahan na to ang, sila na managot ato. Kaya nang giuban ko na moingon na, i-follow lang daw nila si BIR, pero parang na mali ilang receipts. So, dagan na yung changes sa resibo no, as katong wala na yung OR as primary. Kaya uban man good, nag-insist diya po na mag-OR dyan sila, na which is, dili na siya primary, secondary na lang po si OR. So, it's either invoice, sales invoice, or service invoice. Si invoice po, katong invoice lang yun na word, walay sales, walay service. Pwede na siya gamiton both sa services o sa sales of goods. So, pwede siya ato na lang, kung gusto mong isahan lang yung receipts, do kay dito sa item niya, na may nakabutang nature of business or item or quantity sold na. Pero kung gusto mo lain-lain, pwede po siya service invoice o sales invoice kung gusto dyan niya lahi-lahi dyan niya sales sa services. So, I think that's about my about sa registration ako sa business. So, if ever na may mga pautana regarding sa OROS, mag-send lang ko sa inyong email atong step-by-step dyan naman ni soft copy from creation of account hanggang sa services. Mag-send ko later sa frontline and primary and secondary registration namin. So, mag-send lang ko. So, thank you sa tanan. If ever na yung mga questions later, answer ko lang po if ever matuwag na po. Thank you!